Thank you for Malayari Mama and son and daughter for ministering to us this morning through songs. And also Brother Boyet and Sister Joy for also leading us in worshiping God through singing hymns. Maayong buntag sa tanan and bago kita magatuon sa pulong sa Ginoo, ako nagapasalamat sa Ginoo. It's been a while nga wala ako diri nakauban sa panimbahon. I think it was just the first Sunday nga naa ako diri when Pastor Fred was the one who speak the word of God, and the others the next Sunday. Instead of having a mission visit, wala gitugot sa Ginoo, nagkasakit ko, and then last Sunday nadayon ako ang mission visit dito sa Plaridel. And this morning, I would like to thank God this morning for allowing me to have this visit sa tuang abulaton dito sa Plaridel, Bethel Baptist Church. And matag isa ka nato, no? A few years back, dito kita ani nagsugod kita nagbuhat kita aning abulaton by si Pastor Tirado ani sa tua and introduced to us the work there in Plaridel. I was then Pastor Jay then was our senior pastor, and we went there, nag-visit kita. And nakita nato kung asa sila, nagsugod lang sila pa nagtigom sa Panimalay. And karon pag-visit nato, it was just an amazing of how the Lord worked sa tuang sa bulaton dito sa Plaridel. And ang ilaha nga simbahan kung makita nato, tiles na, na sila bintana, dili jelusot, kung itawag pa nila. And right now, si Pastor Tirado, as we heard si Pastor Tirado, naman siya mga balatian, but we praise God, karon na siya ginatudluan, no? Nanay nagatudlo sa iyang Sunday School, nagapuli kaniya, and iyaha ang magawali. And let's continue to okay. Sorry. Okay naman na ganina. Okay. So, sorry ha. Thank you, Pastor Jostler, for informing me nga wala day. So, ang ato ang bulaton dito sa Plaridel, pasalamat kita sa Ginoo nga si Pastor Tirado wala gyapon. Padayon gamit siya sa Ginoo dito ang bulaton sa Dios sa Plaridel. So let's continue to pray ang buluhaton dito sa Plaridel, no? Sila pampo sila uban kanato. Ang una sa tanan ang spiritual growth sa matag isa dito sa Plaridel. Sa tanan nga mga simbahan mo maginatong ginaampo nga ang pagtubo sa mga anak sa Dios diha sa bulaton sa Ginoo, ug mahimo sila nga kaabag sa bulaton sa Ginoo. And also let's pray for their church titling, atong ampuan nga matitulan na, and also a sect registration nila. So isa ilahang pampuan. Ang title nakapangalan I think ang deed of sale nakapangalan na diri sa tua. So ang ilaha that later on kung ato na sila i-set free, of course ato mangyapon na ihatag yapon sa ilaha if maka-register na sa sect. And also let's pray for Pastor Roy and Sis Beth Tirado. Let's pray for them. No? Pastor Roy Tirado is kabalo man tanong, naagid ang mga balatian mo abot ginang. Let's pray that the Lord will continue to sustain them sa buluhaton dito. Dako pagyapon ang buluhaton dito, so let's continue to pray that the Lord will continue to use them for their honor and glory. So that's all, and salamat sa Ginoo nga padayon kita makabisita sa buluhaton dito. Now this morning, sa tibok na November, ang tema sa tuang mga mensahe sa tibok November gihatag sa tua mo ang money and possession. And I know all of us have been bombarded with the message of money and possession, but
let me just share also, no, kay human naman ako mga kauban, napug ako so nag-prepare man pug ko, so allow me to share, no. But I believe that ang ato ang financial, ang ato ang kwarta, isa ka maayo kaayo nga tool para magamit nato sa kahimayaan sa Dios. But sadly, there is a common misconception about money. Because ang kwarta, ingon pa nila, money is the root of evil. But the Bible warns us, no, nga dili ang kwarta mo idautan, rather the Bible warns us that the love of money is the root of evil. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, it says that money, it didn't say that money is the root of evil, rather it says that the love of money, that is the root of all kinds of evil, which is covetousness. So, mo ka na nga ang isa ka tao nga anaa pag-covet na to sa mga butang, sa mga possession, material possession, and that can lead sa tua sa pagpakasala. Sabi tao nga ang isa ka tao, no, ang gusto niya nga tanan nga mga butang anaa sa iya, tanan nga mga butang gusto niya nga unsay makita, tanan na lang gusto naa sa iya, and that would lead to discontentment. And some would lead to spiritual destruction sa ilahang mga kinabuhi. Someone said that the pursuit of money can tempt us to break any of the 10 commandments. You may not agree with me, but I believe that this statement is true. Kaya nga naman, kay tungod ang ato ang di man daw tano naakitay mag-pursue kita nga naakitay pangwarta sa ato ang para i-provide nato sa pamilya. But the pursuit nato sa para lang nga magdaghan pa gyud all the more, that would lead us to love more ang kwarta, then that would lead us to break any or some of the commandments of the Lord. Because a life focused on material gain is a path to emptiness and despair. Busa bitaw si Solomon ang iyahagi nga ang ingon niya, if this is life, kung maura gini ang kinabuhi diri sa kalibutan without God, then everything is meaningless. And if we are so overwhelmed of just ang atong focus lang is just to have that material gain, then it would lead to the path of emptiness and despair in our life, because nothing could really satisfy us. You know, talking about finances is some kind of sensitive kaayo nga topiko. Usahay bitaw mga pastor would shy away preaching about financial or money, tithing. Why? Because sometimes when they address some kind of topic, usahay makriticize ang pastor na i-risk nga i-criticize kaning preacher kay si pastor nang ginanglan gini kwarta kay sige siya wali ani nga aspeto. But you know what? Kung ang isa ka faithful nga di sa Ginoo would faithfully teach the biblical principle of giving, more people would experience the joy and blessings of generous giving. Yes. That's correct. There is joy, there is blessing when we give generously. When we give according to what the Bible says. Na ang kalipay na usahay, no? Mahimo kitang comfortable when it comes to biblical giving. But I believe, no, those who are uncomfortable with the message about biblical giving, kinahanglan nato paglantawon spiritually ang atong mga motivation sa atong paghatag. Because the way a Christian handles money and gives to the church is a reflection of their spiritual temperature. Unsa ilang kainit spiritually. One of the greatest victories sa isa ka anak sa Ginoo comes when they understand
and begin to practice biblical giving. So daghan nga mga common nga mga pangutana about giving. The FAQ in giving. Una, what does the Bible say about giving? How much is a tithe? Do Christian tithe? Does one give on a gross or net? Now, kana siya nga mga pangutana, maumana mostly atong mga common nato nga mga pangutana. And kani silang mga pangutana, importante kani silang mga pangutana, ug ang Bible nagahatag ana, mga tubag ana nga mga pangutana, kung atong pagganang taon. So, giving is a spiritual discipline that when neglected can hinder also our spiritual growth. Kay nay uban nga tao, kabalo sila maghatag, but they are disobedient and selfish. Some know what the Bible teaches, but don't have faith to obey God. Subo kayo, di ba, kay balaan nato unsa man ato nga paghatag, pero wala tay pagsalig kung, Lord, kung ako ni hatag Ginoo, no, wala na ako ah. And some honestly do not know what the Bible says about giving. But you know what? Mao gini ang pamaagi ni Satan nga dili kita mahimo nga dinaugon ni aning aspeto. And God's desire for us to spiritually mature as a believer and to advance para sa kita magamit sa iyang bulaton. Now this morning, allow me to share to you our message about financial stewardship. But before we continue, let us ask God for wisdom. Let's pray. Our loving Father, Lord, we humbly come before you. And we acknowledge that without the ministry of the Holy Spirit, none can really understand your word. Lord, hide me behind your cross that you alone be glorified and be magnified. Bless your word that we may learn to be a good steward. Diha kanimo Ginoo. Be with us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So financial stewardship nga to ang pagahisgutan karon. Now there are some question nga atong mga pagatubagon. What is the Christian perspective on money? How can a Christian earn a living in a way that honors God? What are biblical principles for Christian financial stewardship? And how can we honor God with our finances? And how can we determine the right amount of giving? So kani siya nga mga pangutana ato kaning pagatubagon if God allows nga ato kani mahuman karon, but I believe this is a very long, no? And I'm sorry that our message this morning is not more on exposition but rather it's a topical sermon. So this morning, the question is that unsa man ang isa ka Kristohanon perspective nato may tungod sa kwarta. So una sa tanan is that in 1 Timothy chapter 6 verse 10, nagaingon diya kanato, for the love of money is the root of all kinds of evil. So, sa ato ang Kristohanon nga perspective, ang money dili man dautan. Dili dautan nga ana kay kwarta. But ang pulong sa Ginoo giingon diha the love of money. So kita nga mga Kristohanon dili nga kana gyud ato nga atong paghigugmaon gyud. We are not to love it. Because sa ato ang Kristohanon kinabuhi naman tay kwarta pero dili kita kana na gyud ato ang desire na gyud, di ba? Pag mag-isgot kita og gugma, murag sa kada murag dili na kita malipay. And I was I think Friday evening nagpalit ako sa isa ka store and ingon gyud siya nga storya sila uban sa iyang katrabaho sa cashier. Subuki kay karong Pasko ba kung walay bonus? Ana siya ba? Kay bonus na magid mo na may inisara mo karon sir. Bonus na magid kung kwarta na magid ang makahatag ato kalipay karong Pasko. Yung ko siya nga ang Pasko dili man gid na mao ato ang mahimo kita nga malipayon sa Pasko. It's not the reason why we celebrate Christmas kay tungod natay bonus nga madawatan kundi ang pinaka-greatest nga bonus mo ang imong relationship sa Ginoo. Dili sir, kuan ra gud na ako sir. Iyan na lang i-divert ang iya nga pagstorya. But you know what? And that
shows us nga ato ang kuan nga mo na gyud ato ang gina-pursue. Na kung sa tuwa karon naga-approach kita sa Christmas nga okay man maghandom nga na kay bonus, natay bonus. But the reason for the season as we approach Christmas, it's because we are going to remind ourselves the grace and the love of the Lord Jesus Christ. Mao na atong atong gugma diya sa Ginoo. Secondly, our perspective as a Christian about money, as 1 Timothy chapter 6 verse 17 reminds us that we are commanded who are rich in the presence of the world not to be arrogant nor to put our hopes in wealth which is uncertain, but rather put their hope in God. We are reminded that we are not to trust in it. By not putting our trust on money. Asa man nato ibutang ato nga pagsalig sa Ginoo. Kung wala na, murag, wala tayo kwarta, muna yung nga, naidaghan nga mga kita nato sa post nga murag, muna ni ang isa ka, timailhan nga ulay kwarta, ulitan daw kuno, dali lang sa puton. Kaya wala na yung kwarta, no. Nga no, mahimo man tanga itag, kung kita ang anak sa Ginoo, we are filled with hope because we have God. Dili ang ato nga pagsalig nakabutang dito. We must put our hope in God, not sa kwarta. And lastly, as a perspective sa ato nga makristohanon, 1 Timothy chapter 6 verse 9, it says that those who want to get rich fall into temptation and trap and into many foolish and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. It reminds us that the word of the Lord reminds us that we must find contentment in God's provision. Ang kani nga pulong sa Ginoo nagpahinumdum kanato that there is this destructive nature if we really pursue the love of money. That it can lead us to a lot of temptation which can distract us from our spiritual goal, God's desire in our lives. Kay kung dili na ta kontento kung unsay gina-provide sa ato sa Ginoo, daghan na nga mga atong ginahuna-una. Munang importante sa tuwa to be a good steward kay ngano man to whatever God provide us. Kabalo kita unsaon nato pag-manage. Ma-manage nato that we would be thankful kung unsa sa ato gihatag sa Ginoo. As believer, we are called to prioritize spiritual values over material possessions. And that we are to find contentment unsay gi-provide sa ato sa Ginoo. Kaya ang isa sa ato to pursue wealth, dili daotan mag-pursue. I'm not kuan nga dili na mo mag-pursue. Later on we are going to discuss. But kung ato nga pag-pursue nato sa kwarta, wala na ang sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi, it can lead to spiritual ruins. As Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ang usahay mahimo na nato nga wala nang seek ye first. But seek ye trabaho. Una ang trabaho. Kung madumduman na dayon ang Ginoo aya na. Kung nagalisod-lisod na. And that is unsa sa ato nga perspective nato sa ato nga pagkikristohanon. We are not by not loving it, by not trusting in it, and by finding contentment of what God has provided us. Secondly, how can a Christian earn a living in a way that honors God? Very strong kayo ang giingon sa Ephesians chapter 4 verse 28. The word of the Lord says, if you are a thief, quit stealing. Instead, use your hand for good work and then give generously with others in need. So ang isa gyud nga pinakaklaro gyud nga maka-honor sa Ginoo sa ato nga pagpanarbaho dili pinaagi sa pagpangawat. Mao gyud na ang giingon sa pulong sa Ginoo by not stealing. But rather kita gamiton nato atong kamuhot
para sa pagpanarbaho. Ingon pa sad sa Psalm 37 verse 21, the wicked borrow and never repay, but the godly are generous giver. So kung natay mga hinulman, mga igsuon, no? Atong bayaran kay kun isa gyapon na pagpangawat kun natay gihulman wa nato bayari. No? Ingon kaso. No. Kaya ang isa ka anak sa Ginoo, natay gihulman atong bayaran. Because if we don't pay, wicked, and that is a form of stealing. And that is not the way of living. Nga para lang mabuhi ka, nang ulam ka, ilimtan na lang nimo. No, we are to repay it. Secondly, is that in Exodus chapter 22, verse 25, if you lend money to any of my people who are in need, do not charge interest as money lenders would. So let us practice fairness and compassion. Diba? Nga, pag maghulam, no? Muna, busa lisod ni sa to ang mga Kristohanon, nga dili kita magkuan og lending. Kung gusto mo mag-lending, maghimo mong bangko ninyo. Magkuan mo bank. Pero imo lang nga personal nimo magpa-lending ka, okay, deposit imong ATM, nga dili ka registered, nga nagnegosyo, dili na siya maayo igsuon. Diba? So, magpahulam ka, kung wala kay inana ka dako nga amount, maghatag na lang ka igsuon, mura gini ang kaya nako mapiyungan igsuon, imuha na lang ni. Dili na ako makapahulam sa imuha. Mas maayo pa. Pero kung magpahulam manggaling ka, butangan nimo interest, ayaw, kay ingon sa pulong sa Ginoo, very clear. Let us practice fairness and compassion in our financial dealing with people. We are called to be honest and truthful in our dealings. Ingon pa sa James chapter 5 verse 4, for listen here, the cries of the field workers whom you have cheated of their pay, the cries of those who harvest your field have reached the ears of the Lord of heaven's army. So, no, kung kita na ay negosyo, mga empleyado kita, unahon yun nato ang ilahang panilduhan. Kung ay benefit nga itong ihatag nato, kung mahatag nato ang benefit. Because we are called to. Dili ta mangita og pamaagi nga makalusot kita niini, no? Kay ang nag-rehire man ta kay nanghinanglan tag na tabang, must be fair also. Give to what is due. Because as a believer, that is the way that we can honor God. Kaya kung nag-practice kita, naghihimo kita ng negosyo para malamangan nato itong mga dili man na makahimaya gyapon sa Ginoo. Makakwarta lagi tuod ta, pero dili ta makahimaya sa Ginoo. And that's what the Bible told us, that sa perspective sa pulong sa Ginoo, how can we glorify God is how we deal sa itong mga hire nga mga laborers. So not only by atoan that we can earn a living not by stealing, by practicing fairness, and lastly, by trusting in God's providence. Another way, we are not to gamble. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Though ang tanaw nato sa pulong sa Ginoo, wala man kay specifically nag-mention about gambling. But this gives us the principle sa tuang ang mga anak sa Ginoo, kay kanhing mga gambling, it is a denial of God's control in our lives. Nga mangita kag swerte, basig swertihon ko aning number no, ako nakita nga number na punitan ako din nga pagkakuanan.
you are not trusting on God's providence. You are not trusting of God's control in your life, that the Lord will provide your needs. Na, usahin ang mga binang pastor, kung makadaog lang ko itong gitayaan, mag-tight gid ko. Ayaw sad. Ayaw sad. Dili man na makaymaya sa Ginoo. Kaya nga naman, wala ka nagsalig sa Ginoo nga i-provide ang mga pananglanon. Wala ka nagsalig sa Ginoo nga pagkatagaan kaniyang trabaho, pagkapanalanginan kaniya. Kaya ganang pagasugal, you are putting your life on chances. Ayaw lang sa ninyo apilag pag-ampo, ha? Ambot lang kung may maya, malipay bang Ginoo, na ako gitayan nga numero Ginoo, hinaunta kani makadaog. Para makatabang ko sa bulaton. Ayaw. God is not glorified with that. So the word of the Lord reminds us that about sa tuwa, unsa may nga pamaagi makaymaya sa akong trabaho. And those are things nga makita nato nga dili lamang. Dili sa nato makuha tong mga pangwarta kung pinaagi lang sa pagpangawat and even for gambling. We are to trust in God's providence in our life. Thirdly, what are the biblical principles for Christian financial stewardship? Ang pinakauna yun is that muna ang panarbaho nato. In Genesis chapter 2 verse 15, then the Lord took a man and put him into the garden of Eden and to cultivate and to keep it. Mo ginang pinakauna ginato nga paghinumduman nga ang pagpanarbaho dili na tungod kinang trabaho kita kay tungod nakasala si Adam ug si Eve. Ang pinakauna nga gibuhat sa Ginoo nga tao gitagahan niya responsibility. Gitagahan niya trabaho. Wala nga pagbuhat sa Ginoo kang Adam, okay, relax lang ka diha kay ako na i-provide kanimo ang tanan. But mo na ang job description nga gihatag sa Ginoo kay Adam to cultivate the garden and to keep the garden. So kung nakakitay wrong connotation about work, it's because of sin, then no sayop na. Ang trabaho mo gina ang gihatag, gidesign na sa Ginoo. Kita dapat manarbaho. But because of sin, the result is hard labor. Hard labor. 1 Timothy chapter 5 verse 8 nagingon sa tuwa that if anyone does not provide his own, and especially those in his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. So, ang pulong sa Ginoo nakapahinumdum gyud nga importante gyud kita manarbaho. Na dili na pag-issue unsa mga klase nga trabaho nga para i-provide basta sakto nga makapahimaya sa Ginoo. Kita gyud dapat manarbaho so that we can provide for our family. As Colossians chapter 3 verse 23 to 24 naga-encourage ka nato. Encourage us believers to work heartily as for the Lord, that not dili para sa tao, but kita manarbaho para sa kaymayaan sa Ginoo to glorify God. Muna nga ang pagpanarbaho nato dili lang sa atong kagalingon, but dapat ang atong pagpanarbaho dapat pahinumduman kita sa pulong sa Ginoo. We work for the glory of God. Nga sa atuang nga financial stewardship sa atong panarbaho nato, dapat kita nga mga anak sa Ginoo, we must always remember that we work not for man, but for God. You know what? Kung ato nga paglantaw atong ginatrabaho para sa Ginoo, dili kita nga nagatrabaho para lang kay tungod kay ginatanaw kita sa ato nga boss. But panarbaho kita tungod kay ang kabalo kita, ang Dios nakakita sa tuwa. Busa no usahay maglikramo kani nga unsa man nga trabaho, inadlawan or pakyaw. No? So mangutana inadlawan o pakyaw. Pag iyog inadlawan mas dugay gyud kay mauman. Kay pakyaw dali ra kayo. Siguro kasabot na mo ana, di ba? Kay inadlawan wala man to si Kwan diri.
Lingkod lang sa tayan ta magkuan kun nato magbantay. So we work for the glory of God. Another, not by working, but by working, and also we must make wise investment. In Matthew chapter 25, verse 27, ingon ang pulong sa Ginoo diri, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. So kani siya nga pulong sa Ginoo sa portion of the scripture kung atong pagalantawon kani I believe Pastor Josler shared this few Sundays ago. But this teaches us about the parable of the talent where the Lord Jesus Christ naghatag siya story about ang isa ka master, nag-entrust siya sa iyang mga servants with different amounts of talents, of money. So kani nga servant nga nakadawat og isa ka talent, iyang gibuhat, iha lang gitago. Unsa iya nadawatan? Kay ngano man, hadlok siya nga basig malugi. Hadlok siya ang amo. Ug wala siya nag-invest. Pwede niya gi-invest unta sa bangko, ingunta ana. But he hid it in the ground. Because he was expecting to use the talent given to him. Ang ihang master nag-expect nga iyang gamiton that it may be productive. So God has entrusted you and me. Unsay gihatag kanato, lahi-lahi man, dili pareha. But we are accountable of what we have. And we must use whatever God has given to us. Use it to glorify God. And not only to glorify God, we must bless others also. Number 4. How can give honor? How can we give honor with our finances? How can we give God an honor with our finances? 1 Timothy chapter 5, verse 8. But if anyone does not provide his own family, especially for the house, for this of his household, he has denied his faith and is worse than unbeliever. So of course, unang yun sa tuwa is that i-provide nato atong family. Neglecting our family, our responsibilities, isa ka na nagapakita sa God's design of rejecting atong agugma. In 1 John chapter 3, verse 17, but whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowel of compassion, from him he dwelleth the love of God in him. So kani siya nga part of the scripture naga-emphasis, nagapakita kanato sa importante nga atong pagabutang, atong nga pagsalig dito sa naay makita. We must put our our faith in action. We are called to love not just to as a follower of the Lord Jesus Christ, but we are called to love even outside in faith. Kani siya nga gugma i-demonstrate to pinaagi sa itong mga tangible acts. Nay isa ka pamaagi ba nga dili lang nga ang tao nga ato lang ihatag ang atong amount, but rather why not make something nga kaning tao nga sigig pangayo tabangan nato nga sila makatuon nga mga pangita og panarbahoan nila. Ako nagatuo ako nga sa pagtabang dili lang pinaagi maghatag og amount, but rather teach them to live a life that glorifies God. Nga gamiton nila ilang mga kamot. Siguro makaingon siya si pastor, wala man ako gahatag. Actually, di ko gahatag kanang gapang limos. To be honestly. And I want them to nga nay magduol sa mua diha mga doon gusto ka nay magduol diha gapangay sa mua usay katong mga bata diha sa muang balay. Tagaan ako sa opportunity mo basok. Pero di sad nako sila tagag piso. Tagaan sila sakto pod nga ihatag sila. Kanang uban nga magkita namo diha sa nga kamang gapang sakaw marang gapanguha. Ali
saka sa mong kwan, prutas pang harvest, tagaan ako sila kwarta. Kaya dili, makita nila nga dili sa inanang ang pamaagi. Mawagya po na sa tuwa nga dili lang nga, I believe with all my heart, nga dili sa pamaagi nga tagaan, tuluan mo sila magtinapulan nga mangayo na lang sila, but rather teach them to fish. Number 4, secondly, not only by providing our family, in 1 Kings chapter 4, verse 7, ang pulong sa Ginoo, when she told the man of God what had happened, he said to her, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your son can live on what is left over." So kani siya, ang pulong sa Ginoo pinahagisad sa ato nga pagbayad, paying our debts. No? These are biblical principle, by the way, no? In Romans chapter 13 verse 8, ang pulong sa Ginoo, owe no man anything but love. Now, ang kani nga pulong sa Ginoo sa Romans, nagapahinom ng wala kani nga okay, ayaw gyud kamo pagpangutang, rather to avoid all debts nga ikaw mabaon gyud ka sa utang, but rather we should strive to live responsibly and avoid anything that would pull us down. And thirdly, Proverbs chapter 21 verse 20, there is a desirable treasure. There is desirable treasure and oil in the dwelling of the wise, but foolish man squanders it. We should save. Magtunta mag-practice og save. Dili lang nga pagdawat nato tanan ato na din squander tanan unsay na dawatan, no? Naka-file up na ang kwandaan ato ang cart. Pagkadawat na dayon, okay, check out na. Urot. Save. Ang pulong sa Ginoo in Proverbs 30 verse 25, even ang ants, no, nagapakita, they prepare food in the summer. Kay kabalo sila nay umaabot. You see, the way we manage our money is a test of our obedience to God's principle. Let us remember that our financial resources are a gift from God intended to use for His purpose. Kani ang unsay naa sa tuwa, dili man gini atoa. We must remember that principle that whatever we have, the financial resources, our businesses, anything that we have, kani gasa man ni sa Ginoo. And when kung atong masabtan kana nga kung unsay naa sa tuwa kana gihatag sa tuwa sa Ginoo, then kana nakakita kasing-kasing nga papasalmaton nga atong i-honor ang Ginoo ang ato nga finances. And that we are to reflect ang kaayo sa Ginoo. Only then when we realize that whatever we have, kani nga mga butang, kani nga financial, kani akong negosyo, akong trabaho, kani gihatag ni sa Ginoo, then we can have a proper heart of worship diya sa atong Ginoo, having a sincere attitude of thanksgiving. Dili lang nga sa atong simbahan nga nagahatag kita kay nagapasalamat kita, but in our individual life, dili lang nga mag-celebrate kita Thanksgiving, Lord, for what you've done sa amo nga buluhaton, but how about sa tuwang kinabuhi? How about sa imo nga finances? Nagapasalamat baka imo bang acknowledge na nga kani ako ang sweldo, kani ang ako ang trabaho, kani ako negosyo, kani gasa ni sa Ginoo. And because this is a gift from God, then I will honor God. And that is God's purpose. Our sacrificial giving is a joyful opportunity to express our love for God.
Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your first fruit. Because we acknowledge God's ownership, our possession, kita nag-offer di kaniya, unsa ang pinaka-the best. Dili ang leftover. Muna ang sacrificial giving, opportunity yun. By honoring God with our wealth, we demonstrate our trust in Him and our gratitude for God's blessing in our lives. Your generous giving is an investment in eternity. Daghan nga mga pulong sa Ginoo magapakita kanato in Matthew chapter 6 verse 19. The Lord Jesus Christ teaches us about storing our treasure in heaven by giving generously. We are storing treasure in heaven. Hebrews chapter 6 verse 10, ang pulong sa Ginoo naga-assure kanato that God will reward those who serve Him. Not only sa iyang pagpangalagad, but even those who give generously, the Lord will reward. Galatians chapter 6, verse 7 to 9, that it teaches us that sowing and reaping. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, nagpakita ka na to that God loves a cheerful giver. And in Matthew chapter 25, verse 14 to 30, talks about the parable of the Lord Jesus Christ, nga unsaon nato paggamit sa resources sa Ginoo. You see, kung kita nagahatag, we are not merely donating. Remember that. We are not donating money when we give. We are investing in eternal kingdom, in the eternal kingdom of God. So igsuon, kung nakakita yung mga tithes, nakita yung mga offerings, it's not donation. Na uban nga mag-iingon sila ang kanang kuan maghatag donation. It's not. Because when we give diha sa Ginoo, mura gyapon na ba naga-invest ka? Kauban some of us are familiar with investment. Ganahan mag-invest ang mga tao. But those just temporal. But when we give our tithes, when we give our offering, we are investing in the eternal kingdom of God. Allow me to share Psalm 37 verse 5. As King David, ingon siya, that I have never seen godly abandon in their children begging for bread. He was talking about those people who are godly, who knows the principle about giving, begging. Ako po mismo, wala po ko nakita ng mga tao who are giver. Nga ilang mga anak, gapangayo. Dahan ko mga kailang nga nagahatag sa bulwaton sa Ginoo, they've been blessed more. Because they know what is the biblical way of giving. Allow me to end sa tuwa karon nga pagwali. Dili na to makuan. Ang tithe, ingon pa sa pulong sa Ginoo, sa original, ashar, primarily means to tithe or to take the tenth. It's the key term in the Old Testament, particularly in the context of giving a tenth of income or produce of God to God. This practice was a significant part of the covenant relationship between God and the Israelites. It has seen an acknowledgement of God's sovereignty and provision. Mula na ang paghatag nato sa tithe, it's not because nga obligar kita, but ang atong nga paghatag sa atong nga tithe, atong gi-acknowledge nga ang Ginoo naghatag sa ako ani ini. Kani akong abot karon, kani ako ang trabaho karon, akong gakadawatan karon, kani provision sa Ginoo. Walay ako niini. Busa bitaw wala ka kaning kwarta kong gigunitan, galabay lang.
Because that is God's provision sa atong kinabuhi. So giving to the Lord is an offering was always presented as done in freedom, without requirements from the righteous heart. Dili kani siya pinugos. Ang atong paghatag dili pinugos. But it is done freely. Tungod kay gigugma nato ang Ginoo. So faith-filled giving is an act of worship that releases God's blessing. Kay kita nagahatag kita nagasalig nga Ginoo. Kay kita gika sa ako ang mapay ng lanon. But Lord, I trust in you that you will provide me for these coming days. Sama ragod yapon atong widow nga sa iyang pag pwede ragod nga moingon si ang prophet Elijah nga, Lord, ay lang na Lord, oy kay grabe, gilisod gina siya. Ako pa na siyang pangayuan Ginoo. Unsa na lang ang iyang pagkakaunon. But you know what? Ang paghatag pinaagi pagsalig. And it releases God's blessing. Because without faith, when we give without faith, it is impossible to please God. So many Christians fail to grow spiritually because they fail to trust God. Ingon pa sa isa na nag-ingon, he is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. You know, isa ra gyud atong kinabuhi ug kani mahuman na gyapon mo tapos ra diri sa kalibutan. But kabalo mo unsa maglast? Dili imong posisyon, dili imong negosyo, dili unsa imong nabuhat diri sa imong kaulingong kusog. One thing that will last is that the things you do for the Lord. Bisan man nga pila ka oras imong nahatag sa imong nga trabaho, bisan pila ka almost tibok di mo nga unong kaadlaw nahatag nimo tanan sa imong nga trabaho. Usahay apil pa ang ikapito nga adlaw. Pagtaliwan nato ani sa kalibutan, ihatag na gyapon na sa uban. Lahi na gyapon magtrabaho ni ana. Malimtan na dayon sa pipila ka tuig unsa imong nabuhat. But the things you do for the Lord, it will last. Because God's work done God's way will never lack God's resources, as Hudson Taylor. Ang ato ang abuluhaton dapat buhaton nato sa pamaagi sa Ginoo. So kung kita nagahatag pinaagi sa kabubuton sa Ginoo, nagasalig kita, it will never lack our resources. Pero kung kita nagasalig kung unsa atong pwede mabuhat, ingon kita nga kulang yun ang ako nga pangwarta. Pero kung kita nagahatag, nagasalig kita sa atong Ginoo, the Lord will continue to pour out His blessing. Even, no, ang ato ang storehouse will not hold it. And that's how God blesses when we do it in God's way. Hinaot nga iyang pulong, naghatag ka nato pahinumdom, nga mahimo kita nga maayo nga steward sa mga finances nga gihatag sa ato sa Ginoo. Because all these things nga naa sa tua, provision gini sa Ginoo, magaampo kita. Amahan na mo nga langit doon, Ginoo. Salamat Ginoo sa karon nga buntag, salamat sa imong pulong. Ikaw Ginoo magapanalangin sa matag isa kanamo Ginoo. Even sa imong nga pulong karon nga napadayag, nga mahimo kami Ginoo nga maayo Ginoo nga steward sa unsa imong gi-entrust sa matag isa kanamo nga kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang matag isa karon nga niya. Kini imong giampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
mayong buntag sa tanan. Magampo ta para sa ato nga tithes and offering. Dalaygon nga Dios, amahan nga langit nun. Salamat gid Ginoo sa imo nga paggamit sa imo nga alagad nga mo'y nagdala sa imo nga pulong dinhi karon sa amo nga taliwala aron mahatagan kami og reminder mahitungod sa tithes and offering. Salamat ni adto Ginoo, tabangi kami nga amo gid kadto nga nasabtan ug nga ma-apply namo sa amo nga mga kinabuhi. O niini karon nga buntag maipakita namo ang amo nga stewardship diha kanimo sa mga financial nga aspect. Panalangin kini ang amo nga mahatag kay kini usab sa amo nga pagpakita sa amo nga gugma diha kanimo. Gitugyan namo kanimo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.